So, ang topic po na naka-assign sa atin sa pagpapatuloy ng ating ah, pag-aaral sa libro ni Mark Jones na Knowing Christ ay His Name or Christ's Name, ang pangalan ni Kristo. And medyo malapit na rin po tayong matapos dito no, sa paksang ito. Ngayon, mapapansin nyo na yung ating PowerPoint medyo iba, ibig lang sabihin hindi ako ang gumawa niyan. Kasi pag maganda ang PowerPoint, hindi ako gumawa. Usually mga PowerPoint ko hindi magaganda. Okay, let's start. Okay. So, tingnan muna natin, kasi makikita natin that Christ, the second person of the Trinity, has been described actually in the Bible by many names. Napakadami, no? Siguro kung bibilangin natin, more than 50 names na dinesignate kay Jesus, no? Mga names, title, designations, makikita natin. Ngayon ang tanong, ano ang halaga ng pangalan sa Bible? What is the importance of the names in the Bible? First of all, ang pangalan, pag tinignan natin sa Bible, it reveals an individual's characteristic and purpose. And mapapansin ninyo, may mga pangalan sa Biblia, pangalan ng mga tao, na binabago, di ba? Dahil nga, binabago rin yung kanyang, hindi lang yung kanyang katangian, binabago rin maging yung kanyang purpose. At yung layunin kung bakit siya ay binago ang kanyang pangalan. Take for example, si Abram. Di ba? Ang pangalan dati ni Abraham ay Abram. Genesis 17:5. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude nations. Yung salitang Abram, ang ibig sabihin nun ay exalted father. Yan ang ibig sabihin yan. While Abraham means father of multitude. Kaya mapapansin ninyo, si Abram ang kanyang pangalan dati, yan ang nakadesignate sa kanya sapagkat siya ay ama, na nung panahon niya, hindi pa naman siya talaga tatay, kasi wala naman talaga siyang anak, pero tatay din siya nung mga alipin niya. Kasi merong mga, di ba, may mga servants sila eh. So parang father din siya. Pero exalted father siya. Medyo mataas ang kanyang kalagayan. Pero dahil nga magiging malaki ang role ni Abraham, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa buong mundo, kaya pinalitan ng kanyang pangalan. Dahil ang meaning ng Abraham ay father of the multitude. Another example is Jacob. No? Genesis 32:28. Then he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven ba nakalagay dyan? Right. Striven with God, with men, and have prevailed. Okay. Dito makikita natin, alam natin ang pangalan ni Jacob. Sino nakakaalam ng pangalan ni yung meaning ng pangalan ni Jacob? Ha? Ano na? Mandaraya o supplanter. Meron pa? Ha? Deceitful. O, tama. Tuso. Ang dami yung sinasabi. Puro pangit. Pero yung literally, ang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob ay grabber of heel. No? Nanununggab ng tawag nito, ng sakong. Kasi, kung matatandaan ninyo, nung ipinanganak sila, ang dalawa, magkambal sila eh. Pero nauuna si Esau. Kaya lang nakahawak si Jacob doon sa heel ni Esau. Kaya yung meaning ng Jacob ay grabber of heel. At ito naging totoo sa buhay niya. Madalas niyang inaagaw yung karapatan ng pagiging panganay, di ba? Madalas niyang dinadaya yung kanyang kuya, maging ang kanyang tatay,
sa maraming pagkakataon. Pero pinalitan ng kanyang pangalan na Israel, na ang ibig sabihin, the one who struggles or striven with God, or prince with God, or let God prevail. Diba? Nakipag-wrestling siya. Natatandaan nyo, nag-wrestling. Imagine mo yung nagpag-wrestling ka sa Diyos. At sabi, nanalo pa nga siya eh. Nung nananalo siya, di ba? Nung bandang huli, ang ginawa ng angel of God, tinatch yung kanyang tadyang, nabalian siya ng tadyang, at doon, sumuko siya. So, pinapakita din yung karakter ni Jacob, isang tao na lumalaban. Isang tao na pumapalag sa tama. Pero bandang huli, sumuko rin noong siya ay sinakta ng Panginoon. Pinapilalitan ng kanyang pangalan, and we all know na yung kanyang pangalan ay naging pangalan ng isang bansa. Okay, another thing, the importance of the names in the Bible is this. Revealer of an individual's mission. Halimbawa, si Jesus, which means the Lord saves. Yan ang meaning ng Jesus eh. The Lord saves. No? Ang ibig sabihin naman ni John, si John talaga binigay na, John the Baptist, taga-bautismo. Another thing, revealer of origin and lineage. Halimbawa, si Judas. Judas Iscariot. Iscariot is widely believed to be a Greek transliteration of the Hebrew phrase Ish, Keriot, meaning man of Keriot. Keriot is mentioned in the book of Joshua as a town in the southern part of the territory of the tribe of Judah. So pag sinabing Judas Iscariot, ang ibig lang sabihin, dinidistinguish yung pagiging, yung pangalan, yung taong ito sa pinanggalingan niyang lugar, no? Kung saan yung kanyang origin. Kasi yung Judas ay isang pangkaraniwang pangalan niya nung unang panahon. Kaya nga meron ding, 'di ba, meron tayong author sa Bible si Judas. No, pero hindi siya si Judas Iscariot, no? Pinapakita doon na kaya sinabing Judas Iscariot to reveal the lineage or the origin of that person. The point is that Judas was the only one of the 12 apostles who was not a Galilean. Hindi siya Galilean. No, siya ay isang sabi rito from the southern part of the tribe of Judah. Kasi karamihan ng mga napansin niyo, karamihan ng mga disciple ni Jesus, mga Galileans, no? Okay, another thing. God's name function as synonym for His character in the Bible. Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain. So the point is, yung pangalan ng Panginoon ay nagpa-function bilang synonyms ng kanyang karakter. Kaya nga sabi, huwag ninyo babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Pag binanggit mo yung pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan, ay parang sinira mo o binastos mo ang kanyang katangian. Psalms 8:1, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. So, the point is, to know God's name is to know His works. So, malaman natin ang pangalan ng Diyos, malalaman natin kung ano yung ginagawa ng Diyos. Paano siya kumikilos? Paano siya gumagalaw? And then, Christ's name speak of His person and His works. Alam natin tong Matthew 1:21. Madalas na nga natin naririnig ito, lalo na pag Christmas. She will bear a son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. Now, ganun tinitingnan ng Biblia ang kahalagahan ng pangalan. So may mga kahulugan ng pangalan, di katulad sa panahon natin ngayon, syempre, di ba? Pag tinanong ko kayo, ano bang ibig sabihin ng mga pangalan niyo, baka hindi niyo rin alam. No? Ikaw ba alam mo, Dylan, ang meaning ng pangalan mo? Ha? Pero ang ganda, di ba? Edeline. Ganda. Edelweiss. Ano meaning nun? Alam mo? Ha? Matalino? Wise, eh.
Ako, George. Siguro, anong pangalan ang meaning ng Jorge? Jorge naman talaga ako, hindi naman talaga George, di ba? No? O, si Aris. Maganda. Pangalan ng isang pero super. Ha? The best purpose. Wow. Kaya pala. Oo. Pero madalas ngayon, pag nagbibigay tayo ng pangalan, kasi ganda lang pakinggan. Di ba? Pero walang meaning, no? Pero sa Biblia, may mga meaning. At madalas yung pangalan na yan, dapat nagtatranslate. Yung meaning ng pangalan, nagtatranslate sa kanilang mga gawain, sa kanilang pamumuhay. Pero hindi lahat. Mapapansin nyo, maging pag pinag-aralan nyo yung Bible, hindi lahat ay nagiging totoo sa kanilang pamumuhay, sa kahulugan ng kanilang pangalan. Pero ito ang isang bagay na kapansin-pansin sa Panginoong Kristo. Tulad ng sasabihin ko, not everyone lives up the meaning of his or her names, but in the case of Christ, he is greater than all the names that can be given to him. He is greater than all the names that can be given to him. So, maraming pangalan na ibinigay kay Jesus. Sabi ko nga, 50 names, title, designations, no? At lahat ng yon kulang actually sa kadakilaan ng kanyang persona, kung tutuusin, no? Pero ngayong umaga, hindi natin pag-aaralan lahat. Kasi kukulangin tong ating Sunday school time. So meron lang akong pinili, no? Maging doon kay Mark Jones, hindi na natin talakayin lahat kasi sapagkat yung iba naman parang may no? Parang meron na ring natalakay na rin natin sa nakaraang mga pag-aaral yung mga meaning katulad ng logos at ng iba pa. So una, nabigyan natin ng pansin ito, He is the Lord. He is the Lord. This title is not merely a polite or respectful form of address like Sir when applied to Jesus, but it conveys the idea of absolute authority in both heaven and on earth. So, yung salitang Lord, pwedeng ang ibig sabihin nun ay Sir, no? Gumagalang ka sa isang tao, no? Sir. No? So, parang ganyan. Pero, kay Jesus, kapag ginamit ang salitang Lord, hindi ito isang expression ng polite address sa isang tao, kundi ito ay nagpapakita ng authority. Both heaven and on earth. Jesus, nababasa niyo ba? So kung hindi, sabi ko hindi akong gumawa ng PowerPoint. Talaga naman, gusto ko talagang iligtas ang sarili ko, no? Ang ganda ng PowerPoint, biglang, Jesus used the title for himself, express his sense of authority and sovereignty. So when he used the title, it expresses his sense of authority and sovereignty. Matthew, lalong lumiit. Matthew chapter 21, no? 1-3. Now when they draw near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples saying, "Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord needs them,' and He will send them at once." Napansin niyo yun, mga kapatid? Di ba, nung inutusan ng Panginoong Kristo yung kanyang mga alagad, na 2 alagad na pumunta sa isang lugar, at pagkatapos sabi niya doon, pag nakita mo, may makikita kang donkey ron. No? Kalagan mo. Ngayon, pag mayroong nagsabi, bakit anong ginagawa niyo dyan sa donkey? Pag may nagtanong ng ganyan, sasabihin niya lang, kailangan ng aming Panginoon. At ibibigay niya na yan. Isipin niyo yun, ano? So dito pinapakita yung authority. Pinapakita yung sovereignty ng Panginoon. Walang tanong-tanong kung sino man yun. Ibinigay na kagad because the Lord needs them. And then Luke 6:46. Sabi doon, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Alam niyo yung statement na yan,
ano si Jesus, dito natin makikita na si Jesus nagbabasa ng Old Testament. Galing yan sa Malakay. No? Basahin natin. Malakay chapter 1, verse 6a. A son honors his father and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? If I'm a master, where is my fear? Says the Lord of hosts. Pakita niyo yung sense ng sinasabi rito sa Malakay. Yun din yung sinabi ni Jesus. Ikaw ay nagtumatawag ng Lord sa Kanya. Dapat sumusunod ka. Sapagkat kung hindi, huwag mo na lang siya tawaging Lord. No? Huwag mo na lang siya tawaging Lord. Kasi hindi ka naman sumusunod. Kasi ang ibig sabihin ng Lordship ni Jesus, magpapailalim ka sa Kanyang authority, magpapailalim ka sa Kanyang sovereignty. Yun ang dapat na maging malinaw sa bawat isa sa atin. Kaya nga, binibigyan natin ng diin lagi na ang pananampalataya kay Kristo ay pananampalataya na hindi lang siya'y tagapagligtas, siya'y Panginoon mo. Kaya ang isang taong nanampalataya ng totoo kay Kristo, ay sinasabi niya rin, inaalis na rin niya ang karapatan sa kanyang sariling siyang masusunod. Now, siyempre, sinusunod niya pa rin ang gusto niya. Pero pag ito ay nag-conflict sa gusto ng Panginoon, ipaiilalim niya ang kanyang sarili doon. And then, Jesus used the title Lord to refer to Himself. No, si Jesus mismo. Ginamit niya yan na tukuyin ang kanyang sarili. Mark 2:27-28. And He said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Alam niyo, yung mga Pharisees noong unang panahon, sobrang stricto sa araw ng Sabat. No? Sobrang stricto. To the point na yung mga hindi na sinasabi, hindi na pinagbabawal, pinagbabawal na rin nila. Di ba? May nabasa nga akong articles dati, may mga Hudyo daw, na ginawa na nila, no? Yung halimbawa, di ba, pag maglalakad ka ng mga 1 kilometro, hanggang daon lang daw ang tama sa araw ng Sabat. Pag lumagpas ka doon, binaviolate mo na yung araw ng Sabat. Imagine mo, gumawa na sila ng ganitong batas just to be strict to Sabat. Pero yung ibang ginagawa, maglalakad sila sa, mukhang malayo pa yung pupuntahan ko. No? Gagawin nila, mula roon, maghihinto sila, gagawa na naman sila ng isa pang mula doon, sasabihin nila, siguro 1 kilometro uli mula roon. So, hindi nila ibibilang yung nauna, gagawa na naman sila ng lakad, 1 kilometro, para lang makarating doon sa kanilang pupuntahan. Ang ibig sabihin, dadayain din nila para lamang matupad yung gusto nila. Yung pagiging stricto ng mga Pariseo sa araw ng Sabat, nung panahon na yon, ay sinansala ni Jesus na sabihin niya, hindi ba alam na ako ang Panginoon ng Sabat? Ako ang masusunod sa araw ng Sabat. Ito yung gusto nyo. Diba? Okay. Another thing, the title Lord, when applied to Jesus, refers to what belonged to Yahweh in the Old Testament. Isang bagay pa na kapansin-pansin, mga kapatid. Sapagkat, yung gamit ng salitang Lord, I have no time to, kasi magiging parang technical tayo pag ginawa ko yan, na yung gamit ng salitang Yahweh sa lumang tipan, no? Kasi ganito yan, yung tetragrammaton na YHWH. Alam niyo na yun, YHWH. Hindi natin alam kung ano ang basa ron. Kasi binabasa yan ang mga Hudyo. Binabasa yan nila May basa yun Ikaw, anong basa sa YHWH? Basahin niya. No? YHWH. Ha? Hindi natin alam ang basa nun. Pero alam yun ng mga Hudyo. Noong unang panahon. Ngayon, dahil sa pagiging sagrado ng pangalan, dahil nga masyado silang stricto doon, do not use the name of the Lord in vain, ayaw na nila talagang banggitin. Pag nabasa na nila yon, di na nila binabanggit. Hanggang sa mga susunod na lahi, nakalimutan na yung tamang banggit ng YHWH. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, paano nangyari na naging Yahweh? Nilagyan ng mga scholar ng
vowels. No? In fact, nagkamali pa nga dyan yung isang German scholar. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng E, ng O, at ng A. Kaya ang basa, Yehovah. Doon lumabas yung pangalang Jehovah. Di ba? Yun daw ang pangalan. Pero napatunayan ng marami mga scholar sa language na hindi yun ang tamang vowel. Ang tamang vowel kasi pag ginagamit ang salitang binabansag ito sa mga matataas na tao like hari, no? O kaya sa Diyos, ginagamitan niya ng superior vowel. Ang superior vowel ay A. Kaya Yah, ang unang nilagay ay A, Yahweh. So mas tama 'yon. No? Pero alam niyo, kaya nga sinasabi ko kanina, dahil nga hindi nila mabasa yung salitang Yahweh, yung YHWH, ginawa yan ng mga scholar, ginawa nilang Lord. Ginawa nilang Adonai. At yung Adonai na yun, na Lord, yun ang katumbas ng Lord na ginamit ni Jesus sa kanyang sarili. No? Kaya, doon natin makikita kung gaano kahalaga yung salitang Lord. No? I-compare natin tong Isaiah chapter 45, chapter 45, 22 to 23 sa Philippians 2, 11 at 10 to 11. Dito ko na lang basahin, parang maliit dito eh. Okay. Sabi dito, turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God. There is no other. By myself I have sworn from my mouth, has gone out in righteousness a word that shall not return. To me, every knee shall bow, and every tongue shall swear allegiance. Now, let's compare that to Philippians 2, 10 to 11. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So imagine na yung mismong sinasabi rito para sa Diyos, na siya ay dapat lumuluhod ka sa Kanya at magko-confess ka ng allegiance sa Kanya, yun ay si Yahweh sa Book of Isaiah. Yun yung sinabi naman ni Paul para kay Jesus na every tongue confess, every knee should bow in heaven and on earth, and every tongue confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. What's the point? The point is, hindi natin nailagay rito. No? The point is, the authority and glory that belongs to God alone, express the title Lord, are applied to Jesus as claim He makes for Himself. So therefore, yung salitang Lord pa lang, ay nagpapahayag na ng kanyang authority, ng kanyang sovereignty, ng kanyang deity, ng kanyang pagiging Diyos. Now, let's look at another title or name. He is Jesus. Meaning, the name Jesus is not merely a personal or proper name. It carries deep meaning, declaring that the Lord saves or the Lord is my salvation. Now, alam na natin itong Matthew 1:21, binasa natin kanina. So, dito nire-reveal yung mission ni Jesus. Sa pangalan pa lang, nire-reveal na yung kanyang mission. Diba? Katawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan, His people, from their sins. Hindi sinabing He will save all the people. He will save His people. That's very definite, no? His people from their sins. Mark Jones says, other Israelite names their sons Jesus in the hope that God would soon bring salvation through the coming Messiah, whoever that might be. So dito, katulad ni Judas, yung pangalang Jesus, very popular yan. No, noong panahon na yan. At dahil nga, yun ang magiging pangalan noong magiging Messiah, yung mga nanay o mga parents, pinapangalanan nila yung mga anak nila na Jesus. No? So marami na nagpapangalan na Jesus noon pa. No? Kaya hindi ito isang pangalan na para bang natatangi lang
doon sa ating Panginoong Kristo. Mayroon na nagpapangalan noon. Kaya lang, no? Alam natin na si Jesus Christ lang ang totoong tinutukoy na the Lord saves. Di ba ayun kung natatandaan nyo, sa Book of Acts yun yung si Paul at saka si Bernabe, nasa Cyprus, meron silang meron silang sineshare ng gospel doon na isang proconsul. Tapos kinokontra nung isang false prophet, ang pangalan Bar Jesus, na isang Hudyo, pangalan Bar Jesus, di ba? So ibig sabihin, napaka-popular yung pangalan na yan. Parang tulad din ng Jose, ng Juan, o kaya dito sa atin, mga pangalan na common, no? Pero, alam natin na yung tunay na kahulugan ng pangalan na yon ay para lamang kay Jesus. The name itself pointed forward to God's future act of salvation, but it did not mean that every child named Jesus was the Messiah. Only Jesus of Nazareth truly fulfilled the meaning of the name by actually bringing salvation. So, Jesus lived up to his name through his life and death. He saved his people by not saving himself. His humiliation, culminating in his offering on the cross, was the only way to deal with the problem of sin. Acts chapter, hindi yata nailagay, no? Acts chapter 4 verses 11 to 12, alam na natin itong verse na ito, no? Sabi ito, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So he is Jesus. Number 3, he is Christ. Christ means the anointed one and has its roots in the Old Testament. When the Old Testament was translated into Greek, no? Yung pong tinatawag na Septuagint. So yung Old Testament, 'di ba, sinulat yan sa Hebrew, no? Ngayon, noong sinakop ng mga Griego ng Greek Empire ang buong mundo, ang naging national language ay Greek. So, pagkatapos dumating na yung mga Romans, ang national language pa rin ang mga language ng mga tao pa rin na karamihang ginagamit, Greek pa rin, no? Hindi Latin. Ngayon, Greek pa rin. Kaya, merong necessity to translate the Old Testament into Greek. Ang tawag doon ay Septuagint. Yung LXX, no? Kaya LXX, ibig sabihin 70 scholars, Jewish scholars, translated the Old Testament into Greek. At noong panahon ni Jesus, ang available na Old Testament ay yung Septuagint, yung Greek. No? Kaya familiar sila sa Greek language. Familiar sila doon sa Old Testament Greek. Ngayon, sabi ko kanina, when the Old Testament was translated into Greek, the term Christos, from which we get the word Christ, was used as the Greek translation of the Hebrew word Mashiach, from which we get the word Messiah. So Mashiach is the Hebrew, the Greek equivalent is Christos, no? So yan. So matatandaan ninyo noong si Andrew, yung isa sa mga naging apostle ni Jesus, lumapit siya sa kanyang kapatid na si Simon Pedro. Ito yung sinabi niya, 'di ba, sa John chapter 1 verse 41. Sabi niya, he first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which means Christ. And then John chapter 4 verse 25 to 26. The woman said to him, "I know that Messiah is coming. He who is called Christ. When he comes, he will tell us all things."
And Jesus said to her, I who speak to you am He. Okay? So, sinabi niya dun sa babae, ako na yon. Huwag ka na maghanap ng iba. Ngayon, in the New Testament, the word Christ occurs roughly 350 times. And this title exclusive to Jesus. As prophet, priest, and king, Jesus was therefore necessarily anointed, and he even quoted Isaiah chapter 61, verse 1. Matatandaan niyo yan, binanggit niyan din Jesus sa Luke. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. So, ang point ko, mga kapatid, ay Jesus understood himself to be the Messiah. So, dumating si Christ dito. Of course, maaaring nung bata pa siya, maaaring hindi pa niya masyado naiintindihan yon, yung kanyang role. Kasi totoo naman siyang tao eh. Pag bata, di ba, hindi naman lahat alam mo. Pero unti-unti, ay naiintindihan niya yung role niya. Nauunawaan niya kung sino siya. At, of course, noong nagsisimula na siya mag-ministry, makikita natin, malinaw na sa kanya na siya ang Messiah. Na siya ang pinangakong the anointed one o ang pinahiran ng langis. No? Sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, ito yung sinabi, the word Christ is used to identify Jesus of Nazareth as that person whom God has anointed to be the Redeemer of humanity. It was a title granted to him by virtue of his fulfillment of Old Testament prophecy. The name Jesus was common Hebrew name, but no one else bears the name Christ. It is significant that early disciples of Jesus were not called Jesusites, but Christians or followers of Christ. Di ba kasi nyo? Kasi, di ba sabi ko nga kanina, na, familiar yung pangalang Jesus. No? Parang katulad nga ng mga pangalan na meron tayo ngayon. Ano yung mga familiar dito ng pangalan? Madalas na ano ba mga familiar na ano ba yung usual na pangalan na familiar sa atin? Ha? Joseph. Oh, yan. Dito sa sa atin sa Pilipinas. Pedro. Ha? Moy? Boy? Si Moy na lang, Moy. So yung mga pangalan na yan, kaya mapapansin ninyo na yung mga follower ni Jesus, hindi sila tinawag na Jesusites. Kasi kung tatawagin silang Jesusites, sino sa mga Jesus na naririto? Ang daming Jesus. Pero tinawag silang what? Christians. Sapagkat walang nakakabit. Yung Christ ay nakakabit lang kay Jesus of Nazareth at hindi ito ikinabit sa iba. Kaya siya si Jesus Christ. At ang mga followers niya, tinawag silang Christian. No? Christians. At ang ibig sabihin ng Christians ay followers of Christ. Si Gerhardus Voss, sa kanyang shorter writings, sabi niya, he sees himself standing at the goal of history where all the lines of the Old Testament revelation converge. The work of God for Israel and through Israel for the world is focused in His person. That's how Christ is so important in the history of the world. Kaya papapansin niyo, di ba? Maging yung datings natin, nakasentro kay Christ. No? Ngayon na lang binabago na lang yan sa panahon natin ngayon. Di ba? AD, after death, BC, before Christ. Ngayon, binabago na. No? Kaya para lang alisin si Christ sa picture. Pero doon talaga nakasentro sa kanya ang lahat. So, He is the Christ. Number 4, He is the Son of God. He is the Son of God. Meaning, Jesus as the Son of God refers to Him as the eternal Son who has existed
from eternity past. Now, gusto kong bigyan ng pansin yan kasi, alam nyo, mga kapatid, the kings and priests and prophets were also called sons of God by virtue of their special role. So, pag nagbasa kayo ng Old Testament, maging yung mga angels, ang tawag sa kanila, sons of God. Di ba? Yung mga, si David, tinawag din siyang son of God. Yung mga kings, sons of God. Pero pag nung ginamit ito kay Jesus, hindi ito tumutukoy lang sa kanyang special role. Tumutukoy ito sa kanyang pagiging eternal Son. Siya yung walang hanggang Diyos na umiiral noong pa sa pangwalang hanggang nakaraan at patuloy na umiiral hanggang sa pangwalang hanggang darating. Okay? So, yan ang dapat natin makita, no? So, however, Jesus as the Son of God also points to His position as co-creator with God the Father, since He has worked together with the Father from the beginning of time. So pag ginamit ang salitang Son of God, ito yung isang malaking problema paging doon sa mga iglesia ni Cristo, kasi talaga naniniwala sila na Son of God si Jesus. Pero nakaligtaan nila na sa tuwing ginagamit yung salitang Son of God, lalo na sa paggamit ng mga apostle, kino-connect ito doon sa pagiging creator ni Jesus. Halimbawa, Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Long ago, at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. John 15. John 5, 17 to 19. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." This was why the Jews were seeking all the more to kill Him, because not only was He breaking the Sabbath, but He was even calling God His own Father, making Himself equal with God. So when Jesus said, He is my Father, I'm the Son of God, what He was trying to say to them, I'm equal with God. Di ba? Kaya nagagalit yung mga Hudyo sa Kanya. Gusto siyang batuhin. No? Kaya yung salitang Son of God, nung inangkin ni Kristo ito at ginamit niya ito sa Kanyang sarili, sinasabi niya, kapatay niya ang Diyos. Okay, punta tayo sa huli. Para tayo mabilis, ano? Siguro sa susunod talagang pipilitin natin matapos ang tama sa oras. He is the Son of Man. Meaning, this title does not refer only to His humanity, but to His deity and to His life and ministry. Ito, isa pang mahalaga to. Kasi ito yung pinanlalaban ng mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. O siya ang anak ng tao, o si Kristo nga. Ang katotohanan, mas maraming beses sinabi ni Kristo sa kanyang sarili na siya'y anak ng tao. O di, lumalabas tao talaga siya. O totoo naman, tao naman talaga siya. No? Pero alam nyo ba, nung ginamit niya yung ginagamit yung salitang Son of Man, hindi lang ito tumutukoy sa kanyang pagiging tao, sa kanyang ministeryo, kundi sa kanyang pagiging Diyos. No? In the Old Testament, such designation appears to combine both human and divine traits. Daniel chapter 7 verses 13 to 14. Ito yung vision ni Daniel. Na pag-aralan na natin ito sa series natin sa Daniel, ano? Sabi rito, I saw in the night visions. Ito si Daniel, nakakita siya ng kanyang vision. And behold, the clouds of heaven, there came one like a son of man. Sinabi niya, like a son of man. And he came to the Ancient of Days and was presented before him. To him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. O sino yan?
Yung Son of Man na nanggaling sa Ancient of Days. Na binigyan ng dominion sa lahat ng bansa. Wala na tayong ibang pwedeng tukuyin, kundi si Jesus yan. Pero saan siya nanggaling? Sa Ancient of Days. So, hindi siya nagsimula lang kay Mary para sabihin siya ay Son of Man. Doon pa lang sa vision ni Daniel, pinapakita na itong si Jesus ay Diyos. No? In fact, before Jesus was crucified, he claimed to be the Son of Man in Daniel's vision, which caused the religious leaders accuse him of blasphemy. Matthew 24:30. Then will appear in heaven, sabi niya, the sign of the Son of Man. And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Matthew 26:64. Jesus said to him, "You have said, but I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of power and the coming of the clouds of heaven." So, yung nakita ni Daniel sa kanyang vision, imagine mo, ano ba pagitan ni Daniel at saka ni Jesus? Napakalaki, di ba? Si Jesus yun. Siya yung Son of Man. So, yung Son of Man, hindi ito pagpapakita lang na siya anak ng siya tao, kundi siya'y Diyos mula sa kawalang hanggan. Si Gerhardus Voss, uli, by the way, si Gerhardus Voss, isa sa mahusay na theologian sa kasaysayan, sa kanya nagsimula yung idea ng biblical theology na yung progress ng revelation. Hindi siya madaling basahin. Kung meron kayong chance, meron tayong may libro tayo sa taas na biblical theology ni Gerhardus Voss. No, pero marami rin siya naisulat. Itong isa sa mga nasulat niya, Self-Disclosure of Jesus. Sabi niya, the Son of Man is one greater than Jonah and Solomon, who is not appreciated in greatness by his own generation. In all these instances, the note of dignity and majesty is more or less clearly perceptible. Now, in conclusion, asan nyo naman, ano? There are, in fact, more than 50 names, as I said earlier, and titles given to Jesus in Scripture. And what we have discussed are only few of them. Yet even these few already give us a glimpse of what Isaiah meant when he said, "His name shall be called Wonderful." Isaiah 9:6. Each name and title reveals something true and precious about who Jesus is, his person, his work, his glory. In many ways, we come to know Jesus more deeply by understanding the meaning of the names and titles given to him. And because his glory is infinite and his greatness is beyond full comprehension, we will spend eternity worshiping him, the one whose names and splendor are truly too wonderful to comprehend. This is Jesus. This is Christ. And this is the wonder of his names. Ang ating Panginoon Kristo ay tunay na dakila sa pangalan pa lang. Kaya pwede nating sabihin, may kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Sapagkat pag pinag-uusapan natin ang pangalan niya, pinag-uusapan natin ang persona niya, ang gawain niya, at ang pagliligtas niya. Now, baka isipin nyo na pag ginagamit natin yung salitang Jesus, binabanggit natin, mayroong magical yun, ano? Kasi ngayon, di ba? Jesus name. Munting lang, Jesus name. Di ba? Lumaki kami sa ganyan. Sabi, nung sinanggalingan naming church, ganyan. Konting kibot, no? Si Jesus, no? Walang magical thing doon pagbigkas mo ng pangalan. Pero ang gusto kong sabihin, kapag naintindihan mo at naunawaan mo ang kahulugan ng kanyang pangalan, sa pagkatao mo sa buhay mo, may kapangyarihan yun. Pero yung babanggitin mo lang yung pangalan niya, walang magic doon, mga kapatid, no? Kasi yun ang problema sa marami, ginagamit nila. Pero gusto kong sabihin, napakadakila at
wonderful. Actually, hindi natin siguro lubos pang maiintindihan ng husto. Maging nandoon na tayo sa glory. Nandoon na tayo sa new heavens and new earth. We will never truly comprehend the wonder of Jesus. That makes him, worthy of our worship. Diba? Yan ang nagiging daan, lalo pa, para siya ay ating sambahin at paglingkuran. Okay?